unang balita sa umagang ito. Mahigit 300 toneladang isdang nangamatay sa Talisay, Batangas. Ibinaon na sa lupa. Mga mangingisdang apektado ng fish kill, nananawagan ng tulong mula sa gobyerno. 6 na istasyon ng LRT Line 1 na pansamantalang isinara nitong weekend. Bukas na muli ngayong araw. Ilang opisyal ng MMDA at mayor ng iba't ibang lungsod sa Metro Manila sumagala para sa kalikasan. Hinihinalang biktima na pang-hold up. Natagpo ang patay sa bangketa ng EDSA Kamuning MRT Station. Bagyong Chedeng na may international name na Songda. Sa Japan naman nanalasa. Libo-libong residente nawala ng kuryente. At Black Book o Catalog of Artists ng GMA Artist Center naka-exhibit sa isang mall sa Pasay. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Mahigit 300 toneladang isdang nangamatay sa Talisay, Batangas, ibinauna sa lupa. Patuloy namang umaasa ng ayuda mula sa gobyerno ang mga residenteng apektado ng kabuhayan dahil sa fish kill. Darito ang report ni Bernadette Reyes. Sako-sako ng nangamatay na bangus ang nakasalansan sa tabi ng lawa sa Barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas. Sa pagtataya ng Provincial Agriculture Office, aabot ito sa 373 na toneladang bangus. Habang nabubulok ang mga isda, lumalaki naman ang panganib sa kalusugan ng mga residente. Hindi ko kaya, inasusuko ako kanina, kakakain ko lang, sinuka ko na agad yung kinain ko. Ay, ang baho talaga, hindi ko kaya. Babaho lang. Minsan medyo kabag ang tiyan. Nahaplasan namin ng panghaplas, naalis naman. Nagtulong-tulong na ang mga residente para mailibing ang mga isda bago pa kumalat ang bakterya mula rito. Oo, maglinis. Alcohol mamaya. Para malinis na yung kagaw. Sa sobrang dami, hindi kaya ng mga tao na naghahakot ng sasakyan. Nandiyan na ang tulong ng ating province. Yun na nakamonitor na ako kahapon pa. Lalong-lalo na baka may ipagbili ng mga isda na kumbaga hindi na pwedeng kainin. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nangamatay ang isda dahil sa pagpapalit ng klima na nagdulot ng pagnipis ng oxygen sa lawa. Minsan na rin ito nangyari sa Talisay noong 1 taon. Siniguro ng FIVOX na walang kinalaman ng Taal Volcano sa fish kill. Sa Barangay Livisa sa bayan naman ng Laurel, 60 tonelada ng nangamatay na tilapia ang nahango. May lalim na 6 na talampakan itong hukay kung saan ibinabaon ng mga isda, pero bago sila tabunan ng lupa, binubudburan muna sila ng apog para hindi mangamoy. Pampatay din siya ng mga mikrobyo. Umaasa naman ang mga nawalan ng kabuhayan sa ayuda mula sa gobyerno. Kung may tutulong naman, edi nasa kanila kung sila yung magbibigay ng tulong. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Ilang fish kill dati na rin naitala sa Taal Lake dahil sa pagbabago ng temperatura sa ilalim ng tubig o di kaya'y polusyon. May mga paraan naman para masigurong sariwa at hindi mula sa fish kill ang mga mabibili ninyong isda. Alamin yan sa report na ito. Taong 2006 nang maranasan din ang fish kill sa Taal Lake, 50 million pesos ang halaga ng mga isdang namatay. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, gawa yun ang tinatawag na lake overturn o bigla ang pagbabago ng temperatura sa ilalim ng tubig. Pero ang nararanasang fish kill ngayon sa Taal Lake, maitutulad sa naranasan noong July 2008. Ang fish kill resulta ng high-level concentration ng hydrogen sulfide. Mula ito sa sobrang dumi ng isda at overfeeding na nagiging deposito sa lawa. Polusyong matatawag at lumalala ito sa panahong malakas ang pag-ulan. Kaya nasisira ang cycle ng hangin sa lawa at nauuwi nga sa fish kill. Ayon sa BFAR, pwede namang maiwasan ang mga susunod pang fish kill. May limitasyon daw kasi sa pagtatayo ng fish cages sa lawa para maiwasan ang polusyon at mataas na level ng chemical at organic materials. Paalala lamang po, hindi ligtas ang kumain ng isda mula sa fish kill.
Para makatiyak na sariwa ang isdang bibilhin, suriin kung matingkad ang mga mata ng isda, hindi mapula o maulap tingnan. Ang kaliskis, kilatisin kung makintab at hindi naaalis. Hindi mapusyaw ang katawan. Mapula dapat ang hasang at syempre amuyin ang isda. Huwag nang tangkaing bilhin kung diskumpiyado ka. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. Karaniwan ng takbuhan ng mga mamimili ang Divisoria, lalo na ngayong magpapasukan. Pero alam nyo bang sa Baclaran, bagsak presyo rin ang mga itinitindang uniforme at school supplies? Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Tumpok na rin ang mga namimili ng school supplies dito sa Baclaran. Ang notebook, 9 pesos. Pad paper, 10 pesos. 80 naman ang intermediate. May lapis at ballpen na 5 pesos. Crayons, 15. Sa bags, backpack na 100 pesos at stroller na 280 pesos. Sa uniform, 60 pesos ang pang-itaas, 65 naman ang shorts, 120 pesos ang pants. Ang school shoes, 150. Bakit di sa Divisoria? Malayo po. Mahirap po magdala ng bata o punta ron. Cavite pa kami galing. Kaya araw ng pagtitinda ng mga school supplies, kaya eto marami namimili. Kaya dito siyempre lahat dito sila bumibili kasi mas mura. Pero kung ayaw makipagsiksikan sa bangketa, mura rin sa bookstore na kagaya nito sa Nicanor Street sa Maynila. Mabibili ng 9 pesos ang notebook kung 5 piraso ang bibilihin. May lapis na 2 pesos lang, ballpen 4, pad paper na 10.50, isang set ng intermediate paper na 37 pesos at crayons na 17 lang. Mas mura, tsaka ako maluwag kumilos. Maluwag mamili. Yun lang. Mas komportable. Komportable, gano'n. May dagdag paalala rin ng DTI sa pagbili ng school supplies. Siguruhin may label ang bibilihin tulad ng kung ilang leaves meron ng notebook. Huwag din umasa sa makukulay na covers ng makamura. Sa halip, ang papel din sa loob ang pansinin kung manipis o tama lang ang kapal para makasulit sa bibilihin. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Deskwento caravan ng DTI kung saan maaaring makabili ng murang school supplies. Patuloy ang paglilibot sa Metro Manila. At ngayong araw sa Arroceros Park sa Maynila naman ito matatagpuan. May live report si Trisha Zafra. Trisha. Rhea, bukas na itong diskwento caravan dito sa Arroceros Park sa Maynila at pwedeng-pwede nang mamili rito ng mga school supplies ang ating mga kababayan. Tamang-tama nga ito dahil ilang araw na lang bago magpasukan at siyak naghahagilap na ang ilan nating mga kababayan ng murang mabibilhan ng mga school supplies. Dito maaari makabili yung ating mga kababayan ng school supplies gaya ng notebook, bag, lapis, papel, ballpen, crayons at kung ano-ano pa at pwede sila maka-discount mula 25 hanggang 35% kumpara sa mga mabibili sa ibang mga retailer. Direkta kasing kinukuha ng DTI ang mga produktong ito mula sa mga mismong manufacturer. Ang notebook halimbawa mula sa isa sa mga manufacturer dito ay 13.75 pesos ang isa kumpara sa 15.75 retail price nila sa mall. Ang isang pencil case naman na tubular o yung cylindrical ay 37 pesos ang isa. Yung pencil case naman na rectangle ay 40 pesos at ang isang rim ng short bond paper ay 205 pesos samantalang 240 pesos naman yung long. Yun namang 8 pirasong crayons na may mga basic colors ay 13 pesos ang isang kahon. 43 pesos naman ang isang dosenang lapis at ang ballpen dito Rhea mabibili mula sa presyong 3 pesos and 25 centavos hanggang 25 pesos depende sa klase. May school bags din na mabibili rito na mula 50 pesos hanggang 200 pesos ang isa. Bukod sa makakamura Rhea, ayon sa DTI, sinisiguro nilang ligtas ang mga ito at siyak na walang peligro na makabili yung ating mga kababayan ng mga delikadong produkto gaya halimbawa ng crayons, lapis,